hindi maganda ang pagkabasa. Okay, sige po. Kasi sabi ko nga, pagka nagsusulat ako, laging galing sa puso at sinusulat ko. Apo. At galing din po sa aking utak na binigay ng ating Diyos. Na sabi niya, gamitin ko habang buhay pa ako. So, ginagamit ko ngayon. At yun pa, isa, pag kinakalaban niyo ako, hindi niyo ba iniisip, magagalit sa inyo ang Diyos? Kasi ang aking interes ay makatulong lang. Oo nga, sir. Ang Diba? pagtulong lang naman, di ba? Yun ang inanong sa atin ng Diyos. Kung tumulong ang sa kapwa mo. So, bakit kung sila gusto rin tumulong, bakit nila pipigilan yung pagtulong ng ibang tao? Sabihan ka pa ng bobo. Yun nga po ang ano. Ayun ang masakit. Oo. Okay, sa matatalinong mga tiga-Megawayan na para rin po sa inyo ito. Bukod doon sa bata, na tiga-Valenzuela, sa aking mga dating kasama sa PLDT, at sa ating dito sa Megawayan. Naniniwala naman po ako na lahat ng 40 rito ng edad pataas, ay meron ng symptom ng diabetes. Okay po. Kasi pandemic na yan, sabi ng DOH na halos lahat ng 40 years old above, meron ng diabetes. Nagkakaroon ng diabetes. Bakit po ba nagkakaroon ng diabetes? Okay, babasahin ko na po. Diabetes galing sa sorbetes. Ito po ay nasa note ko, pero hindi ko pa pinakakawalan kasi babasahin ko muna. At mamaya po, pagkatapos ng aming programa, siguro nakikita nyo na yun. Punta lang po kayo sa wall ko, mababasa nyo po doon kung hindi nyo masyado maintindihan ito, no? Okay, magandang umaga po sa lahat ng mga taong may diabetes na magbabasa ng ating note at manunood ng programang kalusugan tungo sa sariwang kalikasan sa araw na ito. Mabuhay po kayo at maraming salamat. Karaniwan ng ang sakit na diabetes ay nakukuha ng mga taong may edad 40 pataas o 40 years old. Sa aming mga mananaliksik o researcher, ang sinasabi namin tungkol dito ay dying begins at 40. Dito na po kasi nagme-maintenance, mga tao, di ba? Taliwas sa dating nakaugalian na mga life begins at 40. Oo nga, sir, alam ko life begins at 40 dying at begins at 40. Siguro doon ka magiging playboy, doon ka magiging sa lalaki lang. Sa lalaki lang. Dahil hindi na sa panahon ito, nabalot na tayo ng polusyon sa hangin, sa tubig, sa usok ng sasakyan. Gayun din sa dami ng kinakain natin synthetic o chemical inihahalin tulad para dumami ang pagkain. Yan po yung ibig sabihin ng synthetic Duplication. Parang, ang tawag din? Pinaparami. Oo. Kunyari, ito yung asukal. Pwede rin nilang gawing synthetic yan, nadalobi nila. Parang mutation. Mutation. Mutation din. Pwede rin mutation ang itawag. Pero synthetic po sa synthetic yun duplication ang ibig sabihin ng synthetic Ba, ang tingin ang akala ng iba synthetic yung mga chemical, puro chemical. Pero talaga, chemical naman talaga yun. Na pinaparami. Para po maging medyo tipid ang paggamit ng medyo tipid. original na produkto. Katulad po yung yung babakitin ko na, kasi alam niyo, ko sa mga ganyang pagkain. Yan pong patis flavor. Patis flavor. Flavor po siya yung patis. Hindi siya patis. Patis flavor. Makikita niyo po yan. Hindi ko na babanggitin ang pangalan ng kumpanya. Baka papatay pa ako Pero, tingnan niyo po. Makakabili kayo nung sachet ba yun? Sachet. Makikita niyo doon, nakalagay, patis flavor. So, ibig sabihin na synthetic yun. So hindi siya actual na patis. Hindi siya galing sa isda. Talagang flavor. Kung meron man siyang galing sa isda ron, siguro mga konti na. Mga 1/10. At yung 90% puro synthetic. Okay, tuloy natin. Pero sa mga bata pang kababayan natin, tunay ba na ang diabetes ay galing sa sorbetes? Oo nga, sir. Favorite pa naman ng lahat ng bata. Yun ako nga. Tungayan po natin ito. Tungayan po natin ito. Pakibasa mo nga ito. Ano yun, sir? Okay. Medyo nahihirapan ako.
Diabetes mellitus, or simply diabetes, is a group of metabolic diseases in which a person has high blood sugar, either because the body does not produce enough insulin or because cells do not respond to the insulin that is produced. This high blood sugar produces the classical symptoms of polyuria or frequent urination, polydipsia, increased thirst, and polyphagia, increased hunger. Okay, ang ibig ko sabihin nito, ang taong may mahinang metabolismo Okay. sa katawan ay tumataas ang asukal sa dugo. O kaya, dahil sa kakulangan ng metabolismo sa katawan, hindi ito makagawa ng kinakailangan sapat na insulin na kailangan ng katawan, o kaya dahil ang selula, yun o yung cell, no, Oo, sir. ng katawan ay hindi angkop sa nagagawang insulin ng metabolismo. So, sir, talagang actual na nagpo-produce yung katawan natin ng insulin. Actual yun. Okay. Okay, ang mga senyales sa diabetes ay laging umiihi, laging nauuhaw, at laging nagugutom. Ay, yun pala mga sintomas talaga. Pero saan ba talaga nakukuha ang sakit ng diabetes? Oo Sa nga. asyon nga ba? Oo nga, sir. Tungayan po natin muli ito bago kami magkomento. Basahin mo ulit. Okay, sir. English eh, hindi ako marunong mag-English eh. Bobo ako eh. The artificial sweetener aspartame has been the subject of several controversies since its initial approval by the U.S. Food and Drug Administration, or FDA, in 1974. The FDA approval of aspartame was highly contested, with critics alleging that the quality of the initial research supporting its safety was inadequate and flawed, and that conflicts of interest marred the approval of aspartame. Dapat pala, dalawa pindit mo eh. Paliwanag mo yung binasa mo. Sir, na. Okay. Ang sabi, yung binasa niya, hanggang sa ba yung binasa mo? Hanggang dito, no? Apo. Okay. Alam po ba ninyo, yung tinatawag na magic sugar? Oo, sir. Yun yung sinasabi ng custom. Kung hindi po ninyo alam, ito po yung aspartame. Dito po ako galit na galit. Ah, okay. Yun pala Aspartame, yun. oh, galit na galit ako dito. So, kailangan pala lahat ng Ang mga gumagamit nito sa sagong at gulaman Oo. ay hinuhuli, di ba? Naka-televised pa, naka-televised. Naka-televised yung mga Humuhuli, nag-release. pulis pa ang humuhuli. Ha? Pero, bakit kaya kung ito ay gamitin sa ice cream, energy drink, soft drinks, at sa kape sa mga hotel, ay hindi? Bakit? Hindi ko nga alam, sir, na meron palang ano yun. Yung mga yung mga energy drink. Tumaya po natin muli ito. Ice cream, meron pala. Basahin mo ulit yung English. Paliwanag mo. Aspartame is an artificial, non-saccharide sweetener used as a sugar substitute in some foods and beverages. In the European Union, it is codified as E951. Aspartame is a methyl ester of the aspartic acid, phenylalanine dipeptide. It was first sold under the brand name NutraSweet since 2009. It also has been sold under the brand name of AminoSweet. It was first synthesized in 1965 and the patent expired in 1992. Wala makapag-komento. Sila yung aming monitor eh. Tama. Taong 1965. Taong 1965 pa ito inihalong tulad, synthesize, sa asukal gamit ay chemical o chemical. Ito din ang simula ng pagdami ng mga taong nagkakasakit ng diabetes. 1965 pa pala siya no? Tungayan pong muli ito. Ako na nga. Okay. The safety of aspartame to eh. Pero tawag namin dito mga Tagalog, aspartame, has been the subject of several political and medical controversies. Nagkakaroon sila ng conflict. congressional hearings Mm-mm. and internet hoax since its initial approval for use in food products by the U.S. Food and Drug Administration